Dear Admin, hindi ko akalaing darating ang araw na tatanungin ko ang sarili ko kung kilala ko pa ba talaga ang lalaking pinakasalan ko. Ako si Sheila. Asawa ako ni Edgar sa loob ng mahigit 8 taon. May 2 kaming anak. Lumaki kami sa iisang probinsya kung saan simple lang ang buhay at halos magkakakilala ang lahat. Hindi marangya ang tahanan namin, pero payapa. May maliit kaming bahay na gawa sa hollow blocks at yero. May tanim na kamatis sa gilid. At tuwing hapon, maririnig mo ang tawanan ng mga bata sa kalsada. Si Edgar, simula pa lang, iba na ang tindig. Gwapo siya. Hindi lang basta gwapo, kundi yung tipong pag pumasok sa tindahan, napapalingon ng mga tao. Matangkad, maputi, maayos manamit, kahit simpleng t-shirt lang. Nung binata pa siya, habulin na talaga ng babae. May mga kakilala pa nga akong umamin na nagkagusto sa kanya. Pero hindi lang babae ang naakit sa kanya. Kahit mga bakla sa bayan, kilala siya. Madalas biruin ng barkada na kung gusto raw niya ng mas maginhawang buhay, madali lang para sa kanya dahil maraming may gusto sa kanya. Tawa lang siya noon. Hindi ko yun sineryoso. Bata pa kami. Hindi ko naisip na may kahulugan pala ang mga birong iyon sa hinaharap. Naging kami ni Edgar dahil sa sipag at lambing niya. Hindi siya mayaman, pero masipag. Marunong dumiskarte. Noong una, helper siya sa isang maliit na kafe sa bayan. Doon ko nakita kung gaano siya kasipag. Kahit pagod, may oras pa rin sa akin. Naging mag-asawa kami pagkatapos ng 2 taon. Hindi enggrande ang kasal, pero puno ng pangarap. Ang sabi niya sa akin noon, hindi man tayo mayaman ngayon, darating ang araw, hindi na maghihirap ang mga anak natin. Nagkaroon kami ng 2 anak. Habang lumalaki sila, doon ko unti-unting naramdaman ang bigat ng realidad. Tumataas ang presyo ng bilihin. Kailangan ng gatas, tuition, gamot kapag may lagnat. Kahit anong tipid ko, parang kulang pa rin. Si Edgar, kahit doble kayod, hindi sapat ang kinikita. Minsan nakikita ko siyang tulala sa labas ng bahay sa gabi. Hindi siya pala kwento ng problema, pero alam kong iniisip niya kung paano kami iaahon. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, sinabi niya sa akin na may kakilala siyang nagre-recruit papuntang Dubai. May opening daw bilang barista sa isang cafe sa loob ng hotel. Mas mataas ang sahod kumpara sa kinikita niya sa probinsya. Hindi agad ako sumagot. Ang una kong naisip, paano kami? Paano ang mga bata? Pero nang makita ko ang pagnanais sa mga mata niya na mabigyan kami ng mas magandang buhay, pinilit kong maging matatag. Umalis si Edgar makalipas ang ilang buwan. Iyakan sa airport. Nangako siya na babalik siya agad kapag nakaipon na. Nangako siyang hindi magbabago. Nangako siyang kami pa rin ang uunahin niya. Noong una, maayos ang lahat. Regular ang video call. Ipinapakita niya ang maliit niyang kwarto. Pinapakita niya ang cafe kung saan siya nagtatrabaho. Proud siya sa suot niyang uniforme. Masaya siya kapag sinasabi kong nakabili na kami ng bagong electric fan dahil sa padala niya. Hindi kalakihan ng unang mga padala, pero sapat para makaraos kami. Sa probinsya naging usap-usapan si Edgar. May nagsasabing swerte ko raw dahil gwapo at nasa abroad pa ang asawa ko. May iba namang biro ng biro na siguraduhin ko raw na bantayan ko ang mister ko dahil maraming tukso sa ibang bansa. Ngumingiti lang ako. Buo ang tiwala ko sa kanya noon. Hindi ko naisip na ang layo pala ay hindi lang nasusukat sa kilometro. Habang tumatagal, napapansin kong mas lumalaki ang padala niya. Mas malaki sa inaasahan ko para sa isang barista. Nagsimula kaming makapag-ipon. Nakapagpatayo kami ng maliit na paupahan sa tabi ng bahay. Nakapagbukas ng sari-sari store. Lahat iyon dahil sa kanya. Masaya ako. Proud ako. Iniisip ko, ito na ang simula ng pag-angat namin. Pero may mga gabing hindi ko maipaliwanag.
kung bakit parang may kakaiba. Minsan kapag tumatawag ako, hindi siya agad sumasagot. Minsan parang may kasama siyang hindi ko nakikita sa video. Kapag tinatanong ko, sinasabi niyang roommate lang o kaibigan sa trabaho. Hindi ko pinansin. Ayokong maging praining. Ayokong maging selosa. Sa tuwing uuwi siya, mas lalo ko siyang minamahal. Mas maalaga siya sa mga bata. Mas sweet sa akin at only bembang talaga kami kapag tulog na ang mga bata. Parang may guilt na hindi ko pa naiintindihan nun. May mga sandali na tititig lang siya sa akin. Parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Hindi ko alam na ang pag-alis niya papuntang Dubai ang magbubukas ng pinto sa isang katotohanang hindi ko kayang isipin noon. Hindi ko alam na darating ang araw na maririnig ko mula mismo sa bibig niya ang isang pag-amin na babago sa tingin ko sa kanya bilang asawa, bilang ama, at bilang lalaking inakala kong lubos kong kilala. Pagkatapos ng halos 1 taon ni Edgar sa Dubai, doon ko mas naramdaman ang pagbabago. Hindi sa ugali niya agad, kundi sa sitwasyon namin. Kung noong una sapat lang ang padala niya para sa mga bayarin, tuition at pagkain, biglang parang mas mabilis ang pag-angat namin kaysa sa inaasahan ko. 1 buwan, nagpadala siya ng halagang hindi ko pa nahahawakan dati. Sabi niya, may overtime raw sila at may tips dahil marami raw foreign guests. Tinanggap ko ang paliwanag. Wala naman akong basehan para magduda. Hindi ko alam ang sistema sa Dubai. Hindi ko alam kung magkano ba talaga kinikita ng isang barista sa hotel. Doon nagsimula ang paupahan. Maliit lang sa una, 4 na pinto. Pero mabilis na natapos ang construction dahil tuloy-tuloy ang pera. Sumunod ang sari-sari store na pinalawak namin. Tapos may proposal pa siya na magtayo ng maliit na coffee stall sa bayan gamit ang natutunan daw niya sa cafe sa Dubai. Parang napakabilis ng lahat. Ang mga kapitbahay, bilib na bilib sa amin. Sinasabi nilang sipag at swerte ang puhunan namin. Pero sa likod ng mga papuri, may mga bulong. May nagsabi sa akin minsan, habang bumibili sa tindahan, ang bilis naman ng asenso niyo, Sheila. Sigurado ka bang barista lang talaga trabaho ng mister mo doon? Ngumiti lang ako. Hindi ko pinatulan. Pero sa loob ko, may maliit na butil ng tanong na hindi ko mapigilan. Habang tumatagal, napapansin ko rin ang pagbabago sa routine ng tawag niya. Dati halos araw-araw ang video call. Ngayon may mga araw na chat lang. Kapag tumatawag ako bigla, minsan hindi niya sinasagot. Kapag sinasagot niya, parang laging nasa labas o nasa sala ng isang maayos na apartment na hindi ko pa nakikita dati. Hindi na yon yung maliit na kwarto na ipinakita niya nung unang buwan niya roon. Tinanong ko siya minsan kung lumipat ba siya ng tirahan. Sabi niya, oo raw. Mas maayos na place kasama ang isang kababayan. Mas komportable, mas tahimik. Hindi ko na masyadong inusisa. Ang nasa isip ko, mabuti na rin yun. Mas maayos na tirahan, mas maayos na kalagayan. Pero may isang gabi na hindi ko makalimutan. Tumawag siya sa video. Masaya ang mga bata dahil makikita nila ang tatay nila. Habang kausap niya ang panganay namin, may narinig akong boses sa likod niya. Malalim ang boses. Hindi tunog katrabaho sa cafe. Parang mas may edad. Nang mapansin ni Edgar na napalingon ako, mabilis niyang in-off ang camera at sinabi na mahina raw ang internet. Hindi ko agad yung pinansin, pero buong gabi akong hindi nakatulog. Nung sumunod na buwan, mas malaki na naman ang pumasok na padala sa account ko. Sapat para mabayaran ng lupa sa tabi ng paupahan. Sapat para masabi ng pamilya ko na sinuwerte talaga ako sa asawa. Nung sumunod na bakasyon niya, ibang Edgar ang umuwi. Mas maayos ang pananamit, mas confident, sobrang bango. Mas parang sanay sa ibang klase ng buhay. Hindi ko maipaliwanag, pero may aura siyang bago. Hindi na siya yung simpleng lalaking nakilala ko sa probinsya. May dala siyang branded na relo. May pasalubong na hindi ko alam.
kung saan niya nabili. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, tinanong ko siya ng diretso, "Edgar, sapat ba talaga ang sweldo mo doon para sa lahat ng ito?" Hindi siya agad sumagot. Tumitig lang siya sa mesa, tapos ngumiti. Sabi niya, "May tumutulong lang sa akin dito. Kaibigan." Mabait siya. Kaibigan. Iyon lang ang sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero mas kinabahan ako sa salitang yon kaysa kung sinabi niyang may extra work siya. Sino ang kaibigang ganoon kabait? Yung tutulong magpaangat ng buhay ng pamilya mo ng ganito kalaki? Ilang linggo matapos siyang bumalik sa Dubai, mas lalo pang lumaki ang padala. Nakabili kami ng second-hand na sasakyan para sa negosyo. Nakapagpa-renovate ng bahay. Parang bawat duda ko, tinatabunan ng ginhawa. Pero habang lumalaki ang pera, lumalaki rin ang distansya. May mga pagkakataon na hindi na siya tumatawag kapag gabi. Kapag tinatanong ko kung bakit, sinasabi niyang pagod lang. Minsan may kuha siya ng litrato sa isang restaurant na hindi pangkaraniwan. May kasama siyang hindi niya ipinapakita ng buo. May braso lang sa gilid ng frame. Minsan kamay, minsan anino. Hanggang isang araw, may nag-message sa akin sa Facebook. Isang kababayan daw sa Dubai. Hindi ko siya kilala. Ang sabi lang, "Alam mo ba na hindi lang trabaho ang dahilan kung bakit komportable ang buhay niyo ngayon?" Nanginig ang kamay ko habang binabasa yon. Hindi ko agad sinagot. Hindi ko alam kung paninira lang o may katotohanan. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong may bagay akong hindi alam at hindi ko sigurado kung handa ba akong malaman. Pag-uwi ni Edgar sa sumunod na taon, dala niya ang mas malaking pera, mas maraming plano, at isang lihim na hindi na niya kayang itago ng matagal. Noong sumunod na uwi ni Edgar, iba ang pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mabigat na hangin sa pagitan naming dalawa. Masaya ang mga bata, sabik sa yakap ng ama nila. Ako naman, nakangiti sa labas, pero punong-puno ng tanong sa loob. Ilang araw siyang abala sa bahay. Inaayos ang bubong, binibilang ang kita ng paupahan, tinitingnan ang sales ng tindahan. Para siyang isang responsableng ama na gustong siguraduhin na maayos ang lahat bago siya bumalik sa Dubai. Pero tuwing nagkakasalubong ang mga mata namin, may kung anong hindi niya masabi. Isang gabi, matapos matulog ang mga bata, tahimik kaming dalawa sa sala. Ako ang naunang nagsalita. "Edgar, may gusto ka bang sabihin sa akin?" Matagal siyang hindi sumagot. Nakatingin lang siya sa sahig. Tapos huminga ng malalim. "Sheila, may kailangan akong aminin." Sa sandaling yon, parang narinig ko na ang tibok ng puso ko sa tenga ko. Handa akong marinig na may ibang babae siya. Handa akong masaktan sa normal na paraan na naiintindihan ko. Pero hindi iyon ang sinabi niya. May nagkagusto sa akin sa Dubai, isang gay professional, at magkasama na kami sa iisang bahay. Parang tumigil ang oras. Hindi ko agad naintindihan. Akala ko roommate lang, pero hindi ganoon ang tono niya. Hindi lang siya basta kasama sa bahay, dagdag niya. Nagkaroon kami ng relasyon. Hindi ko alam kung ano ang unang naramdaman ko. Galit ba? Pagkagulat? Hiya? O pagkadurog? Tinitigan ko siya. Pareho pa rin ang mukha. Pareho pa rin ang lalaking minahal ko. Pero parang may bahagi sa kanya na hindi ko kailanman nakita. Doktor siya, sabi niya. Matagal na siyang nandoon. Mabait siya. Siya ang tumulong sa akin nung nahirapan ako sa umpisa. Siya ang tumulong para makalipat ako sa mas maayos na tirahan. Siya ang tumutulong sa atin. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang sobrang padala. Ang mabilis na pag-angat. Ang mga litrato sa restaurant. Ang mga gabing hindi siya makatawag. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Minahal mo ba siya? Tanong ko, halos pabulong.
Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo na parang ilang taon. Hindi ko alam, sagot niya. Iba siya sa'yo. Iba ang pakiramdam. Hindi ko kayang ipaliwanag. Iba. Paano naging iba? Ano ang kulang sa akin? Ano ang meron doon na wala ako? Bading ka ba? Diretsahan kong tanong. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob. Umiling siya agad. Hindi ko alam, Sheila. Hindi ko iniisip na ganun ako. Hindi ko hinanap. Nangyari lang. Nangyari lang. Napakadaling sabihin ng mga salitang yon kapag hindi ikaw ang nasasaktan. May 2 tayong anak, sabi ko. May pamilya tayo. Totoo, sagot niya. At hindi ko kayo kayang iwan. Mahal ko kayo. Mahal kita. Doon ako mas lalong nalito. Paano niya nasasabi na mahal niya ako habang umaamin siyang may relasyon siya sa ibang lalaki? Hindi siya nagkulang sa pera. Hindi siya nagkulang sa responsibilidad. Pero nagkulang siya sa katapatan. Inamin niya na matagal na silang magkasama ng doktor. Hindi raw siya pinilit. Naging malapit lang sila dahil pareho silang mag-isa sa ibang bansa. Naging sandalan daw niya ito. Hanggang sa lumalim. Alam ba niya na may pamilya ka? Tanong ko. Oo, sagot niya. Alam niya lahat. Parang mas masakit yon. Alam ng ibang tao ang detalye ng buhay namin habang ako, ang asawa, ang huling nakaalam. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nanampal. Hindi ako nagwala. Tahimik lang akong umiiyak sa harap niya. Hindi ko alam kung paano iproseso ang naririnig ko. Sa isip ko, mas madali pa sigurong tanggapin kung babae ang karelasyon niya. Mas may pattern, mas may paliwanag sa mundo na kinalakihan ko. Pero ito, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sakit. Bakit mo sinabi ngayon? Tanong ko. Hindi ko na kayang magsinungaling sa'yo, sagot niya. At ayokong manggaling sa iba ang marinig mo. Naalala ko ang nag-message sa akin sa Facebook. Siguro totoo nga. Anong plano mo? Tanong ko. Tumahimik siya. Hindi ko alam, sagot niya ulit. Iyon ang pinaka nakakatakot. Hindi niya alam. Hindi niya alam kung hihiwalayan niya ako. Hindi niya alam kung iiwan niya ang ka-live-in niya doon. Hindi niya alam kung ano talaga siya. Pero malinaw ang isang bagay. May 2 siyang mundo. At pareho niyang ayaw pakawalan. Noong gabing yon, magkatabi kaming natulog. Pero parang may pader sa pagitan namin. Hindi ko alam kung mas masakit ang lokohin ka ng babae o ang marinig mula sa asawa mong may relasyon siya sa kapwa lalaki at hindi niya rin maintindihan ang sarili niya. Sa unang pagkakataon, natakot akong isipin ang kinabukasan ng pamilya namin. Hindi dahil sa pera, kundi dahil hindi ko na sigurado kung sino ang lalaking katabi ko sa kama. Pagkatapos ng pag-amin ni Edgar, hindi na naging pareho ang mga araw sa bahay. Hindi siya umalis agad. Ilang linggo pa siyang nanatili para makasama ang mga bata, para ayusin ang mga papeles ng negosyo, para bang may gusto siyang patunayan na responsable pa rin siyang ama. Pero sa bawat ngiti niya, sa bawat yakap niya sa mga anak namin, may anino na akong nakikita. Hindi na ako galit sa paraan na sumisigaw. Mas nakakapagod pala ang tahimik na pag-iisip. Sinubukan naming mag-usap ng mas maayos. Tinanong ko siya kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Kung bakla ba siya? Kung bisexual ba siya? Kung ako ba ay naging sapat na asawa? Hindi kita sinisisi, sabi niya agad. Wala kang pagkukulang. Hindi ko rin alam kung ano ang tawag sa akin. Hindi ko hinanap ang ganito. Pero hindi ko rin maitanggi na may nararamdaman ako. Nararamdaman. Para sa akin, malinaw ang mundo. Lalaki at babae. Asawa at pamilya. Pero para sa kanya, parang mas komplikado. Sabi niya, hindi niya kayang iwan ang mga anak namin. Hindi niya kayang talikuran ang responsibilidad niya. Pero aminado siyang kapag nasa Dubai siya at kasama ang ka-live-in niya, iba ang pakiramdam niya. Parang may bahagi raw ng sarili niya na doon niya lang naiintindihan. Masakit marinig na may lugar
kung saan mas nakakahinga ang asawa mo at hindi ikaw ang kasama niya doon. Lumipas ang bakasyon niya. Dumating ang araw ng pagbabalik niya sa Dubai. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ko rin siya hinatid ng may galit. Tahimik lang akong nakatayo habang niyayakap niya ang mga bata. Nang yakapin niya ako, mahigpit. Parang may takot din sa kanya. Hindi ko kayo pababayaan, sabi niya. At totoo yun. Kahit bumalik siya sa Dubai, tuloy ang padala. Mas malaki pa nga minsan kaysa dati. Bayad ang tuition. Napalaki pa namin ang paupahan. Nakabili pa kami ng isa pang lupa na balak patayuan ng panibagong apartment. Ang masakit, hindi na siya nagtatrabaho bilang barista. Hindi na siya pumapasok sa cafe. Inamin niya sa akin sa isang tawag na hindi na niya kailangan. Tinutulungan daw siya ng doktor. May maliit silang business doon, mas malaki ang kita. Hindi ko ginagawa ito para sa kanya lang. Paliwanag niya, para sa inyo rin. Pero hindi ko maiwasang isipin na kung hindi dahil sa relasyon nila, wala rin ang ganitong klase ng ginhawa. May mga pagkakataon na umuuwi siya sa Pilipinas, ilang linggo lang. Parang turista sa sarili niyang pamilya. Masaya ang mga bata kapag nandito siya. Ako naman, hindi ko alam kung anong papel ko. Asawa pa rin ba? O ina na lang ng mga anak niya? Isang hapon, kinausap ako ng kapatid ko habang nagkakape kami sa tindahan. Sheila, baka bisexual talaga si Edgar. May mga ganyan daw. Mahal ng asawa pero may gusto rin sa kapwa lalaki. Hindi ako sumagot agad, pero buong gabi kong inisip yon. Kung bisexual siya, ibig bang sabihin hindi ako niloko? O mas komplikado lang ang katotohanan? Kung mahal niya ako at mahal din niya ang iba, saan ako lulugar? Sa mga tawag namin, minsan naririnig ko ang boses ng ka-live-in niya sa background. Maayos ang tono, parang edukado, kalmado. Hindi ko pa siya nakakausap ng harapan, pero alam kong totoo siya. Hindi na siya multo sa likod ng kamera. Isa siyang taong may pangalan, may trabaho, may buhay. At sa buhay na yon, may bahagi ang asawa ko. Isang gabi, diretsahan ko siyang tinanong sa video call. Bumabalik ka ba doon dahil kailangan mo ang pera? O dahil gusto mo siyang makasama? Tahimik siya ng ilang segundo. Pareho, sagot niya. Doon ko naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi na ito simpleng tukso. Hindi na ito pagkakamali lang nalilipas. Pinipili niya pa ring bumalik. Kahit hindi na niya kailangang magtrabaho bilang barista. Kahit kaya na naming mabuhay sa mga negosyo dito. Pinipili niya ang dalawang buhay. Dito sa Pilipinas, may asawa siya at 2 anak. Sa Dubai, live-in partner siya at isang mundo na hindi ko bahagi. At ako, naiwan sa gitna ng tanong. Pipigilan ko ba siyang bumalik? May karapatan ba akong sabihin na pumili na siya? O hahayaan ko na lang dahil hindi naman niya kami pinababayaan sa pera? Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang katotohanang may kaagaw ako o ang katotohanang kahit anong gawin ko, hindi ko kayang maging buong mundo niya. Sa puntong ito, malinaw ang isang bagay. Hindi na ito kwento lang ng pagtataksil. Kwento na ito ng pagkakakilanlan. At hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong tanggapin. Ngayon, ilang taon na ang lumipas mula noong gabing umamin si Edgar sa akin. Hindi na bago ang katotohanan. Masakit pa rin. Pero hindi na ako nabibigla kapag naiisip ko ang 2 niyang buhay. Sa papel, maayos ang lahat. Bayad ang tuition ng mga bata. Lumaki na ang paupahan, naging 8 pinto na. Maayos ang tindahan. May ipon kami. May sasakyan. Kung pera lang ang pag-uusapan, hindi ako maaaring magreklamo. Maraming pamilya ang nangangarap ng ganitong klase ng seguridad. Pero tuwing gabi, kapag tahimik na ang bahay at tulog na ang mga bata, doon ko nararamdaman ang kakulangan. May asawa ako, pero parang wala. May lalaking nakapangalan sa akin,
Pero hindi ko alam kung ako pa rin ba ang pinipili niya. Hindi na siya nagtatrabaho bilang barista. Hindi na niya kailangang magpakapagod sa kafe. May negosyo sila ng partner niya sa Dubai. Mas malaki ang kita. Mas maayos ang buhay niya roon. At kahit kaya na naming mabuhay sa kinikita ng mga negosyo dito sa Pilipinas, bumabalik-balik pa rin siya sa Dubai. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Isang beses, habang nandito siya sa Pilipinas, tinanong ko siya ng tahimik lang, "Edgar, kung pipiliin kita na wag nang bumalik doon, pipiliin mo ba kami?" Matagal siyang hindi sumagot. Nakatingin lang siya sa mga anak naming naglalaro sa sala. "Mahal ko kayo," sabi niya. "Pero hindi ko kayang putulin basta ang buhay ko roon. Buhay ko roon. Hindi na lang trabaho. Hindi na lang kaibigan. Buhay." Doon ko na-realize na kahit anong pilit ko, hindi ko kayang maging sapat para punuin ang lahat ng bahagi ng pagkatao niya. Kung bisexual ba siya, hindi ko pa rin alam. Hindi niya rin masagot ng diretsyo. Ang alam ko lang, may parte sa kanya na hindi ko kailanman maaabot. Sabi ng nanay ko, tiisin ko na lang dahil hindi naman siya nagkukulang sa sustento. Sabi naman ng kapatid niya, mas mabuti na yan kaysa babaero. At least alam mo kung nasaan. Pero ako, hindi ko alam kung anong mas mabuti. May mga gabing naiisip ko, baka tama sila. Hindi naman niya kami pinapabayaan. Hindi siya nawawala sa responsibilidad. Kapag may problema ang mga bata, siya ang unang nagpapadala ng pera. Kapag may emergency, andyan siya sa tawag. Pero may mga gabing mas nangingibabaw ang tanong ko sa sarili ko. Ako ba ay asawa pa rin? O isa na lang akong bahagi ng obligasyon niya? Kapag bumabalik siya sa Dubai, hindi ko siya pinipigilan. Hindi ko rin siya binibigyan ng ultimatum. Siguro dahil takot ako sa sagot. Baka kapag pinili ko siyang pumili, hindi kami ang piliin niya. Mas madali yatang mabuhay sa katiyakan ng pera kaysa harapin ang posibilidad na tuluyan siyang mawala. Ngayon, habang sinusulat ko ito, nasa Dubai na naman siya. Kasama ang live-in partner niya. Alam kong magkasama sila. Hindi na lihim, hindi na itinatago. At ako, nandito sa Pilipinas, pinapatakbo ang mga negosyong itinayo sa tulong ng relasyon nila. Minsan naiisip ko, kung wala ang taong yun sa buhay ni Edgar, wala rin ba ang ginhawang meron kami ngayon? Kung pipiliin ko ang dignidad ko at tuluyang tapusin ang lahat, kaya ko ba talagang panindigan yon? O mas pipiliin ko ang tahimik na pagtanggap para sa kinabukasan ng mga anak ko? Hindi ko alam ang tamang sagot, kaya gusto kong itanong sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, papayagan niyo pa bang bumalik ang asawa niyong may ibang buhay sa ibang bansa? Basta't hindi kayo pinapabayaan sa pera? O pipiliin niyo ang respeto sa sarili kahit mga hulugan yon ng mas simpleng pamumuhay? At sa tingin niyo ba, kapag ang isang lalaking may pamilya ay nagkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki, ibig ba sabihin noon na hindi na niya minahal ang asawa niya? O may mga taong talagang mas komplikado ang puso kaysa sa kaya nating intindihin? Sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung hanggang kailan ko kayang mabuhay sa ganitong ayos. 2 buhay ang meron ng asawa ko. At ako, naiwan sa pagitan ng pag-ibig at katotohanan. Ang kwentong narinig natin ay hindi lang simpleng usapin ng pagtataksil. Isa itong kwento ng pagkalito sa pagkakakilanlan, responsibilidad, at pagpili sa pagitan ng puso at obligasyon. Sa kaso ni Sheila, hindi siya iniwan. Hindi siya pinabayaan sa pera. Hindi siya tinakbuhan. Pero sapat ba yon para sabihing buo pa ang isang pamilya? May mga relasyon na malinaw ang tama at mali. Pero may mga sitwasyon na hindi mo basta mahuhusgahan. May mga taong mahal ang asawa nila. Mahal ang mga anak nila. Pero may bahagi sa sarili nila na hindi nila kayang itago o supilin. Ang tanong ngayon,
Kapag ang isang tao ay may dalawang mundong ginagalawan, posible bang maging totoo siya sa pareho? O may isang pusong siguradong masasaktan? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Sheila, ano ang pipiliin nyo? Ginhawa, seguridad ng pamilya at maging praktikal, o ang dignidad at kapayapaan ng sariling puso? Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.